ako si Katoy. May pangarap ako at mataas ito. Sa sobrang taas nito, pagod na ako. Pero ayos lang, imbis na magreklamo at mag-inarte, sige na lang tayo ng sige hanggang ang lahat ng pagod ay magkaroon ng sukli. Ngayong araw nga ay maaga akong bumiyahe papuntang Legazpi gamit ang motorsiklo ni Papa. Dahil dun ko nga kukunin yung sasakyan na gagamitin ko sa biyaheng ito. Kaya tara! Hyundai Stargazer nga pala na sasakyan ang gagamitin ko ngayon papuntang Peña Francia Basilica Church sa Naga City at after nun, pupunta tayo sa CWC Pilicam Sur. At pagkatapos nga ng halos 2 oras na biyahe ay naandito na kami sa Peña Francia Basilica Church sa Naga City. Dito ay magsisimba daw saglit yung mga pasahero natin at pagkatapos nga ay mamimili dito ng mga souvenirs, pasalubong at kung ano-ano pa. Silang 4 nga pala ay magkakaibigan mula Bataan at 2 sa kanila ay guro. Yung 2 naman ay mga negosyante. Guro sa isang lugar sa Bataan at isang professor sa Bataan State University. At yung isa ay nasa Travel and Tours Agency. Visit nyo lang po ang page nila kung may bala kayo. At dito nga ay papasok na kami sa CWC sa Pili, Camarines Sur. Hindi nga lang pala water activities ang meron dito. Meron din ditong ATV, merong bike trails, meron ding mga close cottages for family or partners. Park nga muna tayo. Pagkatapos natin mag-park, heto na sina ma'am, nagre-register na. Bali kukuha nga sila ng 1 oras para sa wakeboarding. Dahil yun yung activity na isa sa rason kung bakit sila bumisita ng Bicol. At heto nga, kaunting pasilip lang dito sa CWC. Dito ay nag-aayos na sina ma'am ng kanilang mga gamit na dadalhin papunta doon sa area kung saan sila tuturuan muna kung paano mag-wakeboarding, yung mga basic na kailangan para matuto sila. Pagkagaling nga doon sa may pinagre-registeran ay doon mo makukuha yung mga life jacket, yung helmet at ito naman na shuttle ay ihahatid ka papunta doon sa area na pagpapraktisan mo. Dahil yung may mga obstacle ay ang mga gumagamit lang nun ay yung mga marurunong na at yung mga nagkukumpit or lumalaban kung saan-saan. Yang particular area nga pala ay ang area kung saan dyan sila tuturuan ng mga basic ng mga kailangan at hindi dapat gawin habang nasa tubig. Yan, may mga pakaway pa sina ma'am at dyan nga ay masyado na silang na-excite at ready na para turuan. At dyan, tinawag na si ma'am dahil siya ang unang tuturuan. At siya na rin yung i-guide ng instructor para ma-demo or makita ng kanyang mga kasamahan kung ano yung mga posible at tamang posisyon habang nagwi-wakeboarding. Shoutout nga kay kuyang instructor. Kuya, sa sunod mag-t-shirt ka naman. Or kaya ayusin mo yung shirt mo. Kasi nade-distract kami. Lumalabas kasi yung yung pet mo. Alright, salang na tayo. Unang sasala nga pala si ma'am, yung nag-demo. Huwag nyo na lang tingnan yung pet ni kuya. Huwag na natin i-blur. Kasi nasa Pilipinas tayo. At sa Japan lang yon kadalasan ginagamit. Yan, galing ni ma'am. Konti na lang sana eh. Okay lang yan ma'am Shi. At dito, yung sunod naman, ang sasalang. Unang try. Ayan, tumba. Okay lang yan din ma'am. Ganyan talaga sa umpisa. Kailangan mo maglaan ng libo-libong oras para mamaster mo ang isang bagay. Ang importante ay habang ginagawa natin ito ay nag-e-enjoy tayo at nakikita natin yung mga improvement. At yan si ma'am na din. Ganon din.
Parang naging zipline. Char. After nga ng pagwe-wakeboarding ni na ma'am, ay pinatry din sa kanila yung kneeboarding. At dito ay naghahanda na kami pabalik dun sa pinagre-registeran at sa pinagparkingan namin. Hindi ko man nasubukan yung wakeboarding, yung kneeboarding, pero sobrang saya ko. Dahil kitang-kita nyo naman kung gaano kasaya yung mga turista na pasahero ko papunta dito. Sa ganong klaseng paraan lang pala, sobrang satisfied na ako. At dito nga ay pauwi na kami at ihahatid ko na sila sa Bicol International Airport dahil ngayon na din pala ang flight nila pabalik ng Manila at pagdating nila ng Manila ay mag-aantay pa sila ng bus papuntang Bataan. Pagkatapos nga ng halos 2 oras na naman na biyahe ay nandito na tayo sa Bicol International Airport kung saan dito natin si ma'am ibababa. Medyo iba na naman sa pakiramdam dahil kaunting oras lang natin sila nakasama. Pero ganyan talaga. Maraming salamat po ma'am sa tiwala nyo. Hanggang sa muli po, ako si Katoy na nagsasabing di magparareklamo asin ninarte. Taang buhay. Ang buhay. Bye.